Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tinambangan at binaril ang second nominee ng Ang Bombero Party List sa tapat ng kanyang bahay sa Sampaloc, Manila. Idineklarang dead on arrival sa UST Hospital si Linensky Bacud. Bandang alas 6 ng gabi nitong Lunes nang barilin ng riding in tandem ang biktima. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ng Manila Police District ang naturang insidente. Suspendido muna ang implementasyon ng bagong media accreditation ng Malacanang. Rerepesuhin kasi umano ang naturang regulasyon base sa nakaraang konsultasyon. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Rerepasuhin ng Presidential Communications Office ang inilabas nito na Media Accreditation Guidelines matapos ang naging pagpupulong kasama ang Malacanang Press Corps nitong Lunes. Kaya naman ipinagpaliban muna ang pagpapatupad nito. Inilahad kasi ng MPC officers na grupo ng mga mamamahayag na nag-uulat ukol sa Pangulo na makakaapekto ang naturang mga probisyon sa kalayaan at karapatan na makapag-ulat, partikular na ang mga bagong media entity at young journalist. Nakasaad kasi sa regulasyon ng PCO na dapat na 5 taon na ang operasyon ng naturang mga media entity. Para naman sa mga mamamahayag ay dapat na may karanasan na umano sa pag-uulat ng mga balita ukol sa gobyerno. Kaya naman nagkasundo ang MPC at PCO na magtulungan para masigurong parehong panig ay hindi maaagrabyado. Panawagan pa ng MPC officers, dapat din umanong linawin ang umano'y malawak na termino na false reporting na isang ground para sa pag-revoke ng media accreditation. Paggigiit ni PCO Secretary J. Ruiz, nanindigan ng palasyo na mahalaga ang pagpapatupad ng mas mahigpit na media accreditation at requirement. Sa kabila nito, bukas naman si Ruiz sa mga suwestyon, kaya nakiusap siyang magsumite ng position paper ang MPC officers sa darating na Biyernes. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailang nailigtas ng Coast Guard Station, Western Sulu, ang 12 individual mula sa ML Khalid nang nagkaaberya sa makina habang patungo sa Tawi-Tawi. Ang nasabing bangka ay lula ng 1,600 sako ng semento at iba pang materyales sa construction nang makaranas ng problema sa transmission malapit sa baybayin ng Indanan, Sulu. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard gamit ang MV-ME Jasmine na inahitid ang nasirang bangka sa Haji Warid Port sa Patikul. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinag-iingat ang mga residente sa panganib ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Presyo ng produktong petrolyo muling tumaas ngayong linggo. Malacanang pinagpaliban muna ang implementasyon ng bagong Media Accreditation Guidelines. COMELEC nilinaw na hindi kabilang ang medical at burial aid ng DSWD sa ayuda ban ngayong eleksyon. Party list nominee patay matapos batlin ng riding in tandem. At state of emergency idineklara sa Spain, France at Portugal dulot ng total blackout ng kuryente. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.